Hi mga mi, Happy New Year and welcome 2025. Ito nga lang pala ang handa namin at niluto ng aking mister. Puro ulam na nga lang din pala ang niluto at hindi na nagluto ng spaghetti. Nung last year kasi napanis yung spaghetti namin at wala naman halos kumain. Kaunting prutas nga lang din ang pinabili ko dahil kami lang ng kuya ko ang kumakain. Nung matapos na nga kami mag-prepare dito sa aming lamesa ay lumabas naman kami para magantay ng countdown. Habang yung mister ko naman nagpunta na sa kumpare niya para mag-inom. Paglabas naman namin yung kuya ko at yung mga pinsan niya ay nagsindi na ng lusis. Nung mga oras na nga pala yan, isa lang sinindihan niya dahil hindi pa naman New Year. Nung una nga natatakot pa siya pero hinayaan ko lang dahil nandiyan naman yung tita niya. Habang busy nga pala sila dyan, kami naman dito sa kabilang gilid ay nagtatagay na ng konti. Para hindi na nga pala kami mainip habang nag-aantay ng countdown. Maya-maya nga nagpababa na yung bulilit ko dahil naiinip na rin siya na nakakalong sa akin. Pinabayaan ko nga muna siya dyan maglakad-lakad dahil wala pa namang putukan. Fast forward na nga natin, dito nga nag-aantay na kami ng 3 minutes para mag-countdown. Bumili nga rin pala si mama ng fountain dahil ayaw nga niya magpaputok. Sobrang takot na takot nga pala siya sa paputok lalo na sa 5 star. Kasama nga rin pala namin dito yung tita ko at yung mga pinsan ko. Maya-maya nga pala sinindihan na ang fountain at nagbatean na kami ng Happy New Year. Nung matapos nga yung putukan, nagaya naman yung asawa ng pinsan ko na pumunta sa bahay nila. Dito nga namin tinuloy ang aming pag-inom at dito nagkantahan na rin kami. Nagwawalis na nga rin pala yung bunso ko dyan habang yung panganay ko naman ay pinapakain ko. Minsan nga lang din pala kami magkasama-sama lalo na pag may okasyon lang talaga. Kanya-kanyang busy nga rin kasi at may mga trabaho din yung iba. Maya nga may nadampot yung bunso ko ng mic at kunwari lang nakakanta siya. Maya-maya nga habang nagkakanta, naisipan naman nilang sumayaw. Magpipinsan nga lang din pala kami dito at yung asawa ng pinsan namin din yung kapatid ko. Nakaiwalay nga rin pala ang mga inuman ng mga lalaki at mga babae. Kaya okay lang kahit nagsasayawan na sila dito dahil mga babae naman kami lahat. Maya-maya nga nung wala nang kainuman yung mister ko, lumipat na sila dito at kasama yung pinsan ko. Yung naka-jacket na red nga pala yung may-ari ng bahay na pinsan ko. Kaya kung mapapansin nyo, relax na yung inuman namin dito dahil may mga kasama na kami mga lalaki. Ang iniinom nga rin pala namin dito ay isang MP at isang mojito. Yung mga hindi nga kaya uminom ng MP ay mga naka-mojito. Yung mga ayaw naman sa mojito ay naka-MP. Meron nga kasi tayong alak na hindi kaya at hindi gusto. O siya mga mi, hanggang dito na nga lang muna ulit ang ating video. Salamat sa panonood. Bye-bye! Kahapon nga naisipan ko magsimba kasama yung kapatid ko. Pero bago yan, mag-prepare muna tayo para makapagsimba. Dito nga nakatapos na ako maligo at magbihis. Nag-skincare nga lang ako dyan para maayos naman tayo tignan. Bihira na nga lang din pala talaga ako makapagsimba ngayon dahil walang mag-aalaga sa mga anak ko. Pero kapag naglakihan na sila, pwede ko na silang isama sa pagsimba. Mahirap lang din talaga kasi silang isama ngayon dahil hindi ako nakakapag-focus sa pagsisimba. Ayoko nga rin kasi magsaway na magsaway sa loob ng simbahan. Kaya sa ngayon hindi ko muna sila isinasama. Dito nga pala tapos na ako makapag-toner kaya nagsa-sunscreen na ako. Ang ginagamit ko nga palang sunscreen ay Honest Glow kasi tinted sunscreen na siya. Nung matapos nga pala ako mag-sunscreen, nag-lipstick naman ako at ang aking lipstick ay Maybelline. Ngayon ko nga lang din pala ito matatry dahil ang gamit ko dati ay Avon. Para sa akin maganda naman siya at talagang tumatagal hanggang kinabukasan. Nung makapag-lipstick na nga ako ay sinunod ko naman ang pagkikilay. Nung natapos naman ako makapagkilay, umalis na rin kami ng kapatid ko. Naglalakad nga lang din pala kami dito papuntang tricyclean. Fast forward na nga natin, maya-maya nakasakay na rin kami ng tricycle. Hindi na nga rin pala kami matagal nagantay dyan at umalis na rin kami. Habang nasa biyahe nga pala kami, naganda-ganda na naman ang ate nyo. Habang yung kapatid ko naman ay busy kaka-cellphone. Wala nga rin pala yung isa kong kapatid dito dahil nasa trabaho siya at naka-stay in. Maya-maya nga nakarating na kami ng Muson at meron lang kami sinilip na nagtitinda ng bike. Hindi ko pa nga rin kasi nabibilan yung bunso kong anak ng bike. Wala nga rin kasi kaming makitang maganda at talagang pwede sa kanya. Kung wala naman kaming makitang bike, pumunta naman kami dito sa Faron Cafe para bumili. 4:30 pa lang kasi nung mga oras na yan at nag-aantay kami ng 5:30. Ang cute nga rin pala ng lugar nila dito at meron pang nakalagay na love in every cup. Nung dalaga nga pala ako, nakapagtrabaho din pala ako sa isang branch nito. Pagtapos nga pala namin mag-farod, dumiretso naman kami dito sa may Lasalet. Dito nga pala kami nagsimba kahapon. Marami nga rin pala nagsisimba dito at talagang dinadayo ng mga tao.
Fast forward na nga natin, maya-maya nga nakapasok na rin kami sa loob ng simbahan. Dito na nga rin pala kami nakaupo sa taas dahil puno na sa baba. Ang sarap lang din talaga makapagsimba dahil gumagaan yung pakiramdam mo. May ibulong mo lang sa kanya lahat ng bigat ng nararamdaman mo, talagang mawawala. Uwian na nga lang din pala ang nakuhaan kong clip dahil talagang nag-focus ako magsimba. Nung matapos na kami magsimba, pumunta naman kami ng SM Tungko. Nag-try pa nga kami kung meron kaming mabibilan dito ng bike. Kaso nung pagpunta namin ay sarado na yung bilihan. 8 PM na rin kasi ng mga oras na to dahil bumiyahe pa kami. Kaya nung sumuko na kami sa paghahanap ng bike, pumunta na kami dito sa Jollibee para kumain. Dito na nga rin pala kami nagapunan dahil inabot na rin talaga kami ng gabi. Chicken with rice na nga rin palang in-order ng kapatid ko at talagang ginutom na kami sa pag-iikot namin. Hi mga mi, may dumating nga pala akong parcel kanina. Samahan nyo nga akong mag-unbox at sabay-sabay natin tignan kung anong laman na itong parcel. Nag-order nga pala ako dito sa TikTok ng electric kettle at meron na siyang rate capacity na 1.5 liter. Matagal ko na nga palang gustong bumili ng electric kettle. At hindi ko naman nakakalain na mabibili ko ay functional button na. Ang rate voltage nga po pala nito ay 220 to 220 volt. Ito nga pala ang kanyang power base. Meron na nga rin po pala itong kasamang manual kaya hindi na kayo mahihirapan kung paano siya gagamitin. Noon nga pangarap ko lang magkaroon ng electric kettle pero ito hawak na natin. Dito nga pala nilagyan ko na siya ng tubig at sinubukan namin kung gagana. Meron nga pala itong 2 button. Ang nasa kaliwa ay keep warm at ang sa kanan naman ay boil stop. Ang una mo nga palang pipindutin ay keep warm hanggang 100. Malalaman mo nga kumukulo ito dahil nagka-count siya hanggang 100. Sa mga gusto nga pala ng ating electric kettle, nasa yellow basket lang ang link. So siya mga mi, hanggang dito na nga lang muna ang ating video. At naiiya ng aking kapatid kaka-video ko. Salamat sa panonood. Bye-bye!